Matapos ang nakamamatay na survival sa loob ng dungeon, isang bagong yugto ang bubungad kay Memory Touka, ang malupit na mundo sa labas. Ngunit ang mundong ito ay hindi lang puno ng pag-asa. Sa labas, mas mapanganib, mas marahas, at mas mabangis. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ng lalaking itinapon pero muling bumangon bilang isang halimaw. Nagumpisa ang kwento kina Touka at Seras na may binabalak puntahan, si Eve Speed. Layunin nilang kausapin siya tungkol sa isang nakatagong plano ng Duke na tila may masamang balak laban kay Eve. Ngunit paglapit nila kay Eve, halata agad na hindi ito basta-basta naniniwala sa kanila. Ipinahayag ni Eve na hindi siya madaling malinlang at sinabing sabihin na agad ni Touka at Seras kung ano talaga ang pakay nila. Diretsong sinabi ni Touka na gusto niyang iligtas si Eve mula sa plano ng Duke. Kapalit nito, nais niyang makuha ang impormasyon tungkol sa Forbidden Witch. Isa pa sa plano nila ay isama ang batang babae na malapit kay Eve upang hindi na sila paghiwalayin kung sakaling tumakas. Ngunit matigas pa rin ang paninindigan ni Eve. Hindi siya kumbinsido. Tinanong ni Touka kung bakit hindi pa sila tumatakas ng bata at sagot ni Eve kahit saan sila magpunta, wala raw ligtas na lugar para sa kanila. Ngunit may sagot si Touka. May alam siyang lugar na maaaring maging ligtas, ang teritoryo ng Forbidden Witch. Doon, baka sakaling makatagpo sila ng pag-asa. Ngunit ayon kay Eve, wala pa raw nakakapasok sa pinakailalim ng Demon Zone. Sagot naman ni Touka, kaya niya. Kaya niyang pasukin iyon at kaya rin niyang protektahan sila, basta't magtiwala lang sila sa kanya. Tinanong ni Eve kung sino raw ba ang babaeng kasama ni Touka. Ngunit si Touka na mismo ang sumagot na siya ang pumatay sa Black Dragon Knights at maging sa mga undead skeletons. Nang akmang aatake si Eve, mabilis siyang ginamitan ni Touka ng paralyze. Dugtong pa ni Touka, siya rin daw ang tumalo kay Sivit. Biglang lumapit si Seras at inilahad ang kanyang totoong pagkatao, inalis ang anumang pag-aalinlangan. Sa puntong iyon, pinakawalan na rin ni Touka si Eve mula sa kanyang paralyzing skill. Isinapubliko ni Touka ang buong plano, ang pagtakas, ang paglalakbay patungo sa Forbidden Witch, at ang pagbuo ng panibagong buhay sa lugar na iyon. Ngunit kahit anong paliwanag, hindi pa rin kumbinsido si Eve. Buo ang paniniwala niyang hindi siya kayang traidorin ng Duke. Dahil dito, napagdesisyunan ni Touka at Seras na umalis muna at hintayin na lamang si Eve sa umaga kung sakaling magbago ang isip nito. Habang naglalakad ang dalawa sa gabi, nadaanan nila ang ilang kasapi ng Ashinto na tila may masamang balak sa isang babae. Agad ginamitan ni Touka ng Berserk ang mga ito at parang mga hayop na nag-aaway ang mga kasapi ng Ashinto dahil sa epekto ng kanyang skill. Samantala, ipinakita si Eve na palihim na nakikinig sa usapan ng Duke. Doon niya nadiskubre ang katotohanan na totoo pala ang babala ni Touka. Talagang nais siyang ipapatay ng Duke. Agad siyang tumakbo upang sundan sina Touka at Seras at sa wakas, sumang-ayon siyang sumama sa kanila papunta sa Forbidden Witch. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang eksenang may mag-asawang nang aabuso sa batang babae na malapit kay Eve. Biglang dumating sina Touka at Seras at walang pag-aalinlangan, ginamitan ni Touka ng skill ang dalawa upang iligtas ang bata mula sa pagmamalupit. Ipinakilala ang bata bilang si Lisbeth, isang dark elf. Nagpakilala rin si Touka at ipinakilala niya si Seras at ang kanyang alagang slime. Pagkatapos nito, nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay patungo sa kinaroroonan ng Forbidden Witch. Ngunit habang nasa daan, napansin nilang sinusundan sila ng grupo ng Ashinto. Agad naghanda si Touka. Muling sinuot ang kanyang maskara at handa na siyang lumaban. Hindi na siya ang lalaking minsang itinapon, kundi isang mandirigmang kayang pumatay ng mga halimaw at ng Diyos mismo kung kinakailangan. Sa landas patungo sa Forbidden Witch, mas lalalim pa ang panganib. Ngunit sa bawat hakbang, isa-isa niyang binubuo ang mga kakampi at isa-isa niyang nilalampasan ang mga banta ng mundo. Hindi ito kwento ng isang bayani. Ito ang kwento ng isang halimaw na itinakwil, pero ngayon ay babalik ta rin ang tadhana. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang failure frame recaps at anime breakdowns. Hanggang sa muli,